Magandang oras po mga kapatid kay Kristo na kasama sa programang ito sa pamamagitan ng iyong pakikinig. At amin kayong inaanyahan muli na tayo magkasama-sama, pati na po ng ating mga kamag-anakan sa laman at mga kaibigan dito sa Pilipinas, ng kapwa Pilipino, at ganyan din po sa ibayong dagat. Lahat po ay welcome sa pakikisama po sa pakikinig ng salita ng Diyos na pag-aaralan natin ngayon. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa aklat pa rin ni Solomon. Last time po kay Solomon ang pinag-aaralan natin sa kanya sulat na Ecclesiastes. At ngayon naman po, siya rin ang sumulat ng aklat ng Kawikaan. Dalawang talata po ang ating pagbabatayan sa pag-aaral po natin ngayon, at pagkatapos kong basahin ito para sa inyo, tayo po ay mananalangin saglit. Kawikaan, Kabanatang 14, talatang 12, tapos po sa Kabanatang 16, at talatang 25. Actually po, ito ay parehas din. Ngunit inulit lang ni Solomon sa paniniwalang ito po ay napakahalaga na dapat malaman po ng mga tao. Po, kaya sabi po niya rito, sa talatang 12 ng Kawikaan 14, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kaya yun po ay sa Kabanatang 14, talatang 12. At ganito rin po ang sa Kawikaan, Kabanatang 16, 25, talatang 25. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Yun po ang parehas na pangungusap sa dalawang talata. Ako'y naniniwala, gaya na sabi ko, inulit ni Solomon ang ganitong pangungusap sapagkat napakahalaga po nito na dapat ang dinadaanan ng tao ay yung tamang daan. Ano po? Sapagkat kung hindi po, bagamat naniniwala siya na nasa tamang daan, ngunit mali pala, ang sabi ng ating talata, ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kaya tunay na napakahalaga po na ang dinadaanan natin ay tiyak na wala tayong ikapapahamak na po, kundi ligtas tayo sa paglalakad po natin. Kumbaga sa practical na pamumuhay po, no? Ang daan na matuwid ay kailangan nating lakaran at hindi po yung daan ng baluktot. Ang ating pong online muna pa tayo saglit. Amang Diyos na sumasalangit, kami po ay nagpapasalamat muli sapagkat binigyan mo kami ng ganitong pagkakataon upang muli na yung mapag-aralan ng iyong mga salita. Buksan mo, Panginoon, ang aming kaisipan upang maunawaan po namin ang mga ito na ninanais mo na malaman po namin ang iyong katotohanan mula sa banal na salita mo, Panginoon. Kaya hindi po, buksan mo nga yung mga puso at tulungan nawa ka ng mga Espiritu, may sa puso namin ang mga ito. At sa kanyang biyaya, at sa kanyang tulong, may sa pamuhay namin. Upang ito po ay magbigay lugod sa inyo at maging pagpapala sa bawat isa na nakapag-aaral po nito. Ito po ang aming dalangin na may papasalamat sa pangalan po Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Pinamagitan ko po ang ating aralin ngayon na maling pag-aakala. Ano po? At kadalasan sinasabi na yung salitang akala ay hindi tumatama. Ano po? Kaya nga siguro, ang akala ay palaging mali. Hindi pa yata nagkatotoo ang salitang akala. Hindi magagamit ang salitang ito kung ito po ay tama. Ano? Isa pong pangyayari na ang mag-asawa na nakasakay sa jeep, ano po, ay papunta sa isang barangay, ano po, dyan sa San Fernando. At ang kanyang sinakyan ay papuntang barangay San Isidro. At nangyari po na sa halip na siya ay mapunta sa barangay San Isidro, San Fernando, dumating po sila sa may San Isidro, ngunit ang San Isidrong sinakyanin ng jeep ay
San Isidro Bacolod. Kaya po sila ang pinakahuling nandun sa sakyan. So sabi ng driver, saan po kayo pupunta? May barangay San Isidro, sabi po ng mga asawa. Ito po ay barangay San Isidro ng Bacolod. Baka po sa barangay San Isidro kayo ng San Fernando pupunta. Opo, sabi nila. Mali po yung sinakyan nyo. So bumalik ulit sila sapagkat mali po yung sinakyan nila ng jeep, bagamat parehas ang pangalan. Doon po sa pag-aakala nila, yun ang tamang sasakyan dahil sa magkaparehas ng pangalan. Ngunit hindi magkaparehong bayan. Po. So, mga kapatid sa Panginoon, ganun po ang pangyayari kadalasan sa maraming tao. Sa pag-aakala nila, nandun sila sa tamang paraan ng kanilang pananampalataya. Ngunit kung pagbabatayan mo ay ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, napakalayo po nila. Po. Alam po ninyo, hindi ko sinasabi ito upang punain ko kayo or tawanan ko kayo o kaya makipag-argumento. Hindi po. Wala po kung pagnasang gano'n. Subalit, hindi natin talaga matawaran na kailangan sabihin natin ang katotohanan. Lalong-lalo na, habang ang tao po ay buhay pa, meron po pong pag-asang magbabago ang kanyang pananampalataya sa tamang turo ng Biblia, ng salita ng Diyos. Sapagkat ang tanging saligan po ng pananampalatayang Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Kung kaya't ang pananampalataya at pagsasanay ng isang Kristiyano ay dapat nababatay po ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat kung hindi po ito ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan, bagamat magsasanay ka ng iyong pananampalataya sa Diyos, kung wala naman sa tamang paturo ng Biblia, hindi ka po makakarating sa langit. Maliligaw ka ng daan. Kaya po, yun ang sinasabi ni Karing Solomon, na may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon, yung pinakadulo, in the end of it, sabi niya, ay destruction is the way of destruction. So, kung sakali, ang mga tao ay nasasabi natin na nasa maling sasakyan sila o maling daan sila, dapat ngayon pa makilala na nila kung talagang saan papunta ang sinasakyan ng jeep, yung tamang direksyon, para hindi maligaw, para hindi mapalayo. At ganoon din po sa pagpunta sa langit. Kung titingnan natin sa banal na kasulatan, ang tanging daan ng kaligtasan ay ang Panginoon si Kristo. Sapagkat yan po kanyang sinabi, nung siya ay narito pa sa libutan, sinabi po niya na ako ang daan. Ibig sabihin, hindi niya sinabi po, ako isa sa mga daan. Kundi yung salitang ako, tumutukoy doon ay siya lamang, wala na pong iba. At ang katotohanan na sabi niya, at ang buhay na walang hanggan, ang sinumang sumasampalataya sa akin, ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganun din po, sabi sa aklat ng mga gawa, 4:12, na yung kanyang pangalang Jesus, na tagapagligtas at Panginoon, siya lamang tanging pangalan, ibinigay ng Diyos sa silong ng langit, dito po sa lupa, na sukat ikaligtas ng mga tao na magsipanalig nito. Siya lamang ang pangalan na makapagliligtas po sa tao. Wala na pong iba, kundi yun mismo. Subalit, nakalulungkot po, kadalasan, marami sa mga tao na hindi pa sapat ang Panginoon si Kristo. Meron pa silang ibang tinatawagan. Narinig ko po, kasi malapit din kami dito sa kapilya ng mga kaibigan, na kadalasan, ang kanilang tinatawag po ay yung mga nauna nang namatay na mga taong katulad po natin. Na sa halip na ang kanilang tawagan ay ang buhay na Diyos na totoo o Panginoon si Kristo, ay kaiba po yung kanilang tinatawagan sa kanilang panalangin. Nagpapanalangin pa po sila sa kanila. Hindi sila, meron pong karapatan manalangin ng tao na diretso sa Diyos. Hindi na kailangan mamagitan ng sinuman
kundi sila mismo, ang tao mismo ay makalalapit sa Diyos na makapanalangin. Maliban na lamang kung magpapatulong siya sa isang taong buhay po, yung tinatawag na pray for me, something like that. Ano po. Pero yung tawagan mo ang isang namatay na at wala naman silang authority o karapatan na sagutin yung pangalan mo o kaya gumawa ng panalangin para sa iyo, yan po ay, yun ang sinasabi ni Solomon na sa pag-aakala ng tao, yaon ay mabuti lang. Subalit, ang katotohanan dulo niyon ay kapahamakan. So sa sulat po ng mga gawa din, no? Minsan si Apostol Pablo ay nagpunta sa Atenas na po, ng Greece. Ano po. At nakita niya po sa aklat ng mga gawa, kabanata 17, talatang 16 hanggang 18. Akin pong babasahin po sa inyo para malaman ninyo kung ano sinasabi ng Biblia. Sabi po rito, samantalang sila inihintay ni Pablo, yung kanyang mga kasamaan sa Atenas, ng Greece, ano po, ay namuhi siya. O ibig sabihin, parang, kumbaga, nasuka. Ano po? Masusuka ang kanyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Yan po ang damdamin ni Pablo bilang alagad ng Diyos nung makita niya mga tao doon sa Athens ng Greece. Ano po? Nagkaroon siya ng ikangay pagkamuhi, pagkalungkot dahil sa nakita niya na ang dami po sa bayan ng Athens na mga Diyos-Diyosan, puno ng Diyos-Diyosan. In fact, sabi ng isang ancient historian na ang pangalan po niya ay Petronius, no po, ganito po sabi niya, there are at least 30,000 idols or gods, ano po, small g, in Athens. Alright? So, hindi lamang po daw ito ay parang art, but actually sabi niya, they are gods to the Christian and they worship them, sabi niya, by the people of Athens. So sabi ni Petronius, dahil sa karamihan po ng mga Diyos-Diyosan dito, 30,000, ano po, sabi niya, it was more easy to find a God in Athens than a man. Ano po? Ibig sabihin, mas madali daw makahanap ng isang Diyos na po nila kaysa makahanap ng mga tao because of the numbers of their gods, 30,000 of them. Ito po ang dahilan din na sa mga panahon yon, lalo pa ano po, na si Apostol Pablo ay nakarating sa Athens po habang naghihintay sa kanyang mga kasama at nakita niya na punong-puno na ng mga Diyos-Diyosan, ano, ang bayan. Yun ang kanyang namasid o nakita sa bayan po na puno-puno ng Diyos-Diyosan. Sa talatang 17, ang sabi po rito, kaya sa sinagoga ay nakikipagmatwiranan siya, si Apostol Pablo po, sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan. Those who are devoted no, po, to their belief no, in their gods. At sa araw-araw, sa pamilian, sa mga nakikipagkita sa kanya. At ilan sa mga pilosopong Epikureyo at Estoiko ay nakipagtalo sa kanya. At sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binabagabag ang mga iba, parang siya ay tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat pinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguloy. So, ibig sabihin po, hindi po nila kilala ang ating Panginoon Kristo. Kung kaya akala nila isang Diyos na naman ito na ipinapangaral ni Apostol Pablo dahil doon sa kanilang maraming Diyos-Diyosan. Ano po? So mga kapatid sa Panginoon, dito nakipagtaltalan nakipag-diskurso si Apostol Pablo patungkol sa Diyos na buhay at tunay. Ano po, na sabi niya, hindi malayo sa inyo sapagkat siya ay sa lahat ng dako. Siya ang buhay at tunay na Diyos. Ipinangaral po niya at pagkatapos ng ating Panginoon Kristo na siyang napako sa krus, namatay na libing muling na buhay, ano po yung tinatawag na resurrection, yun nga ang sabi nila,
ipinapangaral yata si Jesus at ang pagkabuhay na maguli. So those who believe on Jesus, no, will also be raised from the dead. Yan ang ibig sabihin doon. Si Jesus at ang pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya sa Kanya. So, hindi po nila nauunawaan ang patungkol dito sapagkat bulag sila. No, dahil sa kanilang mga Diyos-Diyos na sinasamba, mga idols o graven images. Kung kaya dinala ng Diyos si Pablo doon upang ipangaral ang katotohanan sa buhay ito ng Diyos. Sa bandang huli po ng kabanatang ito, mga ilan lamang, no? Mabibilang mo sa daliri mo, yung mga naniwala kay Pablo at nag-asawa kay Pablo. Subalit, 99% po, hindi nila tatanggap. Ang iba naman po, sabi nila, pakikinggan ka namin muli. Subalit, hindi na marahil nagkaroon ng pagkakataon marinig pa si Apostol Pablo pagkatapos niya doon. So, mga kapatid sa Panginoon, ito po yung nakakalungkot, no, sa maraming tao na yung kanilang pagsamba sa Diyos na po ay hindi yung tunay at buhay na Diyos. Karamihan po sa mga sinasamba nila ay hindi talagang Diyos. Mga ginawa ng kamay, kaya nga sa mga awit, aklat ng mga awit po, na meron silang mata, hindi nakakita, meron silang kamay, hindi nakagagawa, meron silang bibig, hindi nakapagsasalita, meron silang paa, hindi sila nakalalakad. Yan po yung tinatawag na graven images o idols na kadalasan sinasamba ng maraming tao. At sabi nila, hindi naman na daw nila sinasamba, ginagalang din. Bawal pa rin po yun. Sapagkat kung babasahin natin ang kautusan sa aklat ng Genesis, kabanatang, Exodus, kabanatang 20, kahit na yung yuyukuran mo sila, na po, paglilingkuran mo sila, bubuhatin mo, pupunasan mo, yan ay bawal pa rin po yan. Kaya hindi dapat na ang tao po ay sumamba o maglingkod sa ganong kalagayan ng mga Diyos-Diyos na po. Ito po malaking pagkakamali kung kaya sabi ni Solomon, may mga daan na tila matuwid sa mga tao. Ano po? Ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Baka naman kung hindi po ninyo pakikinggan at hindi nyo paniniwalaan ang turo ng salita ng Diyos sa panahon ito at dumating ang panahon, mamula na lang kayo na yun nga pala, mali ang inyong pananampalataya sapagkat nandun kayo sa pagdarusa. Mga kapatid, kahit na po malakas ang ating pananampalataya, kahit gano'n na lang paniniwala natin, kung hindi pa rin po tama yung tinatawag ng object of faith na po, yung bagay na pananampalataya natin, ay hindi pa rin tayo makakarating sa kaharian po ng Diyos. Tanging ang Panginoon Kristo ang daan ng kaligtasan. Tanging ang Panginoon Kristo ang Diyos na katawang tao. Ang siyang nagligtas ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong tinanggap. Siya po ay pinalo, siya ang kanyang dugo ay nabuhos mula sa kanyang katawan. Sabi po ng Apostol Pedro, ito ang naging halaga sa kabayaran at kautubos ng ating mga kasalanan. Na po yung kanyang sakripisyo, yung kanyang dugo, yung kanyang kamatayan. Subalit, siya po ay muling nabuhay at nagpakita po siya ng 40 araw na po sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang tao, bago siya umakyat sa langit, upang patunayan niya na siya ay wala sa libingan, hindi po siya natiling patay, kundi muling nabuhay na maguli. Kung kaya't ang lahat na magsampalataya sa Kanya na po, na siya ang Diyos na tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Kung mamatay man ngayon, ano po, sila rin ay muling mabubuhay sa muling pagbabalik na ang Panginoon Kristo. Actually po, sinasabi sa 1 Thessalonica 4, pagdating ng Kristo, yung mga namatay sa kanyang pangalan, ay muling mabubuhay, yung malwalhating katawan. At ang mga buhay na madadatna, yung mga tunay na mananampalataya, ayon sa 1 Corinto 15 din, na hindi lahat ng tao, mga Kristiyano, makakaransang kamatayan. Ngunit ang lahat ay mabibihisan na po ng panibagong katawan na siya mag-ahari po na kasama ng Panginoon Kristo sa kanya pong kalulatian. Kaya sabi ko nga, yung tunay na mananampalataya kay Kristo, sabi ko, we are the blessed, most blessed people on earth. Sabi ko, kahit wala tayong kayamanan, kahit wala tayong karunungan, kapangyarihan, at hindi tayo natanyag po sa libadan, ngunit kung ikaw ay anak ng Diyos, igit kang mapagpala.
pinagpala na po sa mga taong walang Kristo kahit na maganda yung kalagayan nila sa kanilang buhay, sa laman o dito sa sanlibutan. May mga kapatid, hindi po kalugihan ng tao ay tunay na yung mga panganak na muli sa Espiritu sa magitan ng tunay ng pagsasisi sa lahat, pagtalikod dito, pagiging ng tawad sa Diyos, at pananalig kay Kristo na Diyos na tagapagligtas, sapagkat sa parang yaon, doon mo po maranasan ang kapanganakan ng Espiritu na sinabi ng Paris Kristo, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So, by being, repentant po of your sins, yung magsisisi ka, ikaw ay magsisisi ng kasalanan mo, hingi ka tawad sa Diyos, tapos patatawarin ka ng Diyos. At pagkatapos yung tinagap si Kristo, na yung Diyos ang tagapagligtas, yun po, ma-born again ka na through that kind of decision that you will make, po. And it is the work of the Holy Spirit through the Word of God, and then if you'll respond positively on the message of salvation through repentance and faith in Christ, then you will be born again, and then you will enter in the kingdom of God. So ngayon, pupunta po tayo sa halimbawa ng mga sa pag-aakala ay tama, ngunit mali pala. Ano po? Katulad nga po dito, na akala at tama, ngunit mali pala. At ang dulo niyon ang kapahamakan. Halimbawa po, nung unang panahon ng pagsamba, na po, ang magkapatid na Cain at Abel, na po, sila po'y naghandog. Ang paghahandog po, ang kahilingan ng Diyos, kailangan may buhay, ang inihahandog, at saka ibubuhos ng dugo, meron dugo. No? Sapagkat ito'y simbolo ng kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan na walang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo na mabubuhos ng kanyang dugo na siyang maging kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan doon sa mga masasampalataya sa Kanya. Subalit nung maghandog ang mga kapatid, nagkaroon po ng pagkakaiba ang paghandog nila. Sapagkat si Abel po, ang kinuha niya yung kanyang alagang tupa na po, ayaw. At yun po ay kinuha yung dugo, ibinuhos ang dugo, at pagkatapos ihandog ang kanyang handog sa Panginoon na may buhay. Subalit, si Cain po, ang kinuha niya yung magandang harvest niya sa kanyang dahil sa magsasaka. At kahit na maganda yung kanyang hinihandog. Subalit, sapagkat walang buhay ito, walang dugo na nabuhos na dapat magsisimbolo ito sa pagkabuhos ng dugo ng Panginoon Kristo, ay hindi po tinanggap ng Diyos. Yung lamang kay Abel, na may buhay ang kanyang handog at may dugong ibinuhos po. O kaya nagalit siya Cain. Subalit, yan po ang paraan ng Diyos, yun ang katarangan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit nasabihin natin, naghandog siya, subalit mali yung kanyang paghahandog po. Walang dugo at walang buhay, kaya hindi tinanggap ng Diyos. Whereas kay Abel, pagkat may buhay at may dugong na buhos po, tinanggap niya. So, mga kapatid, sikapin natin ng ating ginagawa. No? Pagsamba sa Diyos, tama yung Diyos na sinasamba natin. At tama rin yung paraan na sinasabi natin. At hayaan natin na ang salita ng Diyos ang mananaig po sa atin. Hindi po yung salita ng tao. Sapagkat maraming pong kamalian sa mga sinasabi ng tao. Sabi ng ibang grupo, pumasok ka lang sa kanilang reliyon, maliligtas ka. Wala pong reliyon na di naman siya makapagliligtas. Tanging Panginoon ko sila po, ang tanging tagapagligtas. Wala kang gagawin bago ka maligtas. Maliban nung magsis ka lamang ng kasalanan mo at tanggapin mo si Kristo na Diyos na tagapagligtas. Yun po, wala kang papasukan. Actually po, yun talagang nag-a-add o nagbibilang o naglalagay sa katawan ni Kristo, which is the Church of Christ, or the body of Christ, is the work of the Holy Spirit. Now, once na born again ng isang tao, the work of the Holy Spirit, ilalagay po yung pangalan mo sa katawan ni Kristo, sa mystical body of Christ. That means, it is not religion, it's not the pastor or the minister or sino man, o sino man. Hindi po. Ang Espiritu Santo ang maglalagay, susulat sa pangalan mo sa katawan o body of Christ, which is the church na po. And that is the true faith na dapat pa nating
panampalatayanan. Hindi ang sinaman ang maglalagay sa pangalan mo sa Iglesia ni Cristo, sa katawan ni Cristo, sa grupo ng tunay na manampalataya, kundi ang Espiritu Santo. Alright po, siya maglalagay, magsusulat sa pangalan mo sa aklat ng buhay. Now, yung panahon po na rin Saul, po, at ni Propeta Samuel, alam po ninyo, meron pong kasunduan ito na maghahandog si Propeta Samuel, naghandog na susunugin para po makausap nila ang Diyos at malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanila, sapagkat meron po silang mga kaaway na dapat malaman mula sa Diyos kung sila po ay mananalo, kung anong gagawin nila. Subalit, sapagkat si Samuel po, ayon kay Saul, hindi siya dumarating na po. At ang ginawa po ni Saul, sa halip na si Samuel ay siyang intayin niya at magandog, so siya na po nagandog na hindi naman siya saserdote na po. At siya po ay lalaking nakikipagdigma lang Haring Saul na po. Wala siyang karapatan noon. Okay? Subalit ginawa po niya yon. Nangangas po siya na gawin ang hindi niya dapat gawin. Na sa pag-akala niya, sa paggawa nito, ito ay makakabuti, makakausap na ng Diyos. Subalit, hindi po. Kundi nagkasala siya laban sa alituntunin po ng Diyos sa kanyang mga anak po sa mga Israel. So alam po niyan, dumating si Propeta Samuel, nagalit si Propeta Samuel dahil hindi siya dapat maghandog at sapagkat hindi man siya sacerdote, ngunit nanghangas po si Saul. Kaya ginawa niya sa halip na makakabuti dahil naghandog siya, pero dahil hindi naman siya sacerdote kundi isang hari, kung kaya nagalit si Samuel. At ang sabi po ni Samuel, it is better to obey than to sacrifice. Sometimes there are lots of people po na mga reliyoso at ngunit hindi naman po tama yung kanilang paggawa, yung kanilang pananampalataya, at yung mga ginagawa nila. So, daig pa nila yung mga tinatawag, hindi naman religious, hindi naman fanatics in their Christians or in their faith to God. And yet, they are obeying God, Higit sila. Sabi dito, it's better to obey than to sacrifice. Kung ikaw nga ay reliyoso, ngunit hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, mas igit pa po yung hindi reliyoso, subalit sinusunod na ang kalooban ng Diyos. So, ganun din po sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapwa Udyo, ito ay naipangarap na ng una. Na sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga kababayan at kamag-anakan sa laman, sabi niya, I believe they are very zealous in their faith, but not according to their knowledge. To knowledge. Ibig sabihin, kahit na they are religious or they are zealous, they are active of what they are doing according to their faith, but their faith is not according to knowledge, not according to the Word of God, the truth of the Word of God. So wala rin kwenta yun. Kaya yun ang ating teksto. Sabi ni Solomon, there's a way that seems alright to the people, but the truth is, the end of that is destruction. So marami pong magugulat sa panahon darating, na sa pag-aakala nila, pinasukan nila ito kasi sabi ng mga ministro nila, ito ang papasukan. O sabi ng mga church leaders nila, itong gagawin ninyo, ibibigay nyo yung mga salapi sa amin at kayo maliligtas. Ay iba-iba pong kaparaanan. Ang mga taong hindi po ang motibo po lang ay kaiba. Kaysa ipangaral mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, maniwala sila at hindi mo na pananagutan, bahala na sila. Pero mas mabuti na may pangaral mo ang tama kaysa doon sa lulukuin mo sila, dadami nga ang congregation mo, lalaki nga ang inyong kapulungan. Subalit, pagdating sa walang hanggan, wala naman silang mapapakinabangan. So, mga kapatid sa Panginoon, at ang pinakamabuti rito sa mga iba't ibang grupo pananampalataya, bigyan sila ng Biblia. Do not stop them or forbid them to have a Bible. Hindi lang ikaw bilang ministro ang may karapatan yan. Lahat ng tao, sabi nga sa
John 5:39, you need to search the scriptures. Sapagkat ito, sabi ng Panginoon, nagpapatato sa akin, at din yung masusumpungan yung buhay na walang hanggan. Binabawalan nyo para kayong sa panahon ng mga Espanyol na binawalan ng mga Pilipino na magbasa ng Biblia. Baka mamumulat sa katotohanan at hindi na sila magpapasakop sa kanilang religion. Ano po? Ganyan din po, mga iba-ibang what they call this, religious organization. Ano po? Sa halip na bigyan sila ng Bible o kaya encourage sila to buy your own Bible and read it, meditate it, then ask the Holy Spirit to help you to understand the word of it. Na po? Binabawalan nila. Paano nga po mamumulat ang tao na kung hindi sila nagbabasa ng Biblia at hindi rin nakikinig sa tamang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana ngayon pa ay mamulat na kayo. And huwag sana mangyari sa inyo na sa pag-aalakala nyo, tama yung kinalalagyan nyo, tama yung ginagawa nyo. Subalit, ang sabi ng salita ng Diyos, ang dulo pala nito ay kapahamakan sa inyo. So sana po, mamulat kayo sa katotohanan na ang tanging paraan ng Diyos kung paano maligtas ang tao. Yung paggamit niya na siya isang makasalanan, na hindi niya maililigtas ang kanyang sarili sa anumang bagay. Ngunit kung siya ay magsisisi ng buong puso, at tinatawag na godly repentance that worketh to salvation, hingi ng patawad sa Diyos, sigurado po patatawarin kayo ng Diyos. And then personally po, you need to shout your faith in Christ that is the only Savior that can save you. I-shout po ninyo yun. Ano sa Tagalog yun sa isigaw po ninyo. Huwag lang sa sarili nyo, basta isigaw ninyo, Panginoon Jesucristo, tinatanggap kita sa buhay ko, ikaw ang aking Diyos na tagapagligtas, tanging makapagliligtas sa akin. Ako yung nagtitiwala sa inyo. And then, ang sabi po ng Biblia, that very moment, you become a child of God. Because you have the right to be called a child of God if you accepted Christ, if you put your trust in Him as your Lord and Savior. Ang sabi po ng Biblia. And then you will have the privilege, the right, the authority to become a child of God, even to them that believe on His name Jesus. And then those are, sabi niya, have been born again, not of corruptible seeds, not of the will of man, not will of the flesh, not the work of man, but it's the work of the Spirit, na po, through the Word of God, that you've been born again through your personal faith in Christ as your God and Savior. So pagpalain naman ng Diyos ito. So, kung magdedesisyon po kayo, isigaw ninyo yung pananampalataya sa Diyos. Sigaw ninyo ang pagsisisi. Humingi kayong tawad. Patatawarin po kayong Diyos. Para hindi po kayo magugulat. Pagdating ng araw, kung kayo nga po ay naipanganak na muli sa pamagitan ng pagsisigaw sa lang paghingi ng tawad sa Diyos at pagtanggap ng personal pananalig na si Jesus Christ ang Diyos ng katawang tao na tumubos ng iyong kasalanan. And because of His death and resurrection, we have been redeemed and forgiven of those who will believe in Him as their Lord and Savior. Manalain po tayo. Diyos, pagpalain mo mga salitang ito na aming napag-aral sa iyong puso. Sana magkaroon ng kapangyarihan na gumawa sa buhay ng bawat isa na makapakikinig dito upang kanilang mapapakinabangan po. At ngayong panahon, and even in the authority, Father God, we commit this word of yours to those who will listen, Father God, and become blessing them. Most especially, give glory, honor, and praise to your name. This is our prayer with the help of the Holy Spirit, and in the most precious name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. God bless everyone at hanggang sa susunod po na muli nating mapag-aralan ang salita ng Diyos.